pogi. Tulid ko. Overall conversation. Sa scarcity mindset ko. Scarcity mindset mga tayo. Scarcity mindset sa school. Mga yun. Yun, tinuturo talaga sa school, scarcity mindset. Pero pagka sa libro, abundance, kadalasan ng mga successful na tao, yung, kasi sa school, tinuturo lang mga basic sahod. Sahod lang talaga is living. Pero pagka nagbasa ka ng mga successful na Robert Kiyosaki, mga sa crypto, dapat binabasa ng tao no? Kasi abundance mindset tinuturo din. Mga business mga business book, mga financial books, mga wisdom. Ano nga may Abundance. Ako naman may pinapahalo si yun nga si Ras, nagki-crypto rin yun eh. Si Coach Ras. Basta si Coach Ras. Minsan sineshare ko sa'yo yun eh. Yun naman, may mga na siya, tauhan na kasi sa'yo. Tinuturo, yung naging multi-millionaire na siya. Kaya lang, siya, nagkaroon siya ng depression, parang ganun. Kasi kagi nakaka-overwhelm maging millionaire. Sobrang hindi mo na alam gagawin sa pera mo. Parang ako nga, di ba? Bumili ko nito. Kahit bumili ka lang ng mga bagay-bagay, parang excited ka laging gamitin, hindi mo na alam kung anong unahin mo. Overall ka sa down nung dami. Kaya, inimagine ko ito nga. Paano pag millionaire ka? Paano pag millionaire ka? Para mababaliw ka na nun. May ganang kwento eh, yun. Nga siya, nagkaroon ng depression. Masira yung mental health kasi nga, hindi pa upgraded yung mental health. Hindi sumabay. Yun yung hirap sa mga nanalo lang sa loto. Yun. Mas lalo nalulugmok daw yung mga namamali ng pat. Landas. Kasi yung kasi to, yung pera, siya, magnifier siya. Magnifier siya. Hindi siya totoong nakakayaman. Hindi siya nakakayaman yung pera, hindi nakakayaman yan. Magnifier siya kung ano ka. Kung masaya ka, nung wala ka, mas magiging masaya ka. Kung miserable ka, magiging mas miserable ka. Pag nagkaroon ng milyon ka, magiging miserable ka. Kasi mas lalo magiging miserable kasi mapupunta sa babae, drugs, alak, tropa. Mapupunta ka sa maling landas kasi desire mo unahin mo, sigurado yun. Kasi nung wala ka, desire yung inuuna mo. Pag nagkaroon ka, mamamaximize yung pagkakuha mo ng desire. Isa pa yun, nakita akong sikreto yung tol na ang pagiging millionaire, tanggalin mo lahat ng desire mo. Totoo. Tanggalin mo. Ultimo yung maging minimalist ka. Tsaka lahat yung desire mo, alam mo yung si alak, alam mo yan. Isa pa yun. Tsaka yung bago tayo ko naman ganito yun yung tawag doon, sealing retention nga. Solid talaga yun. Sobrang lalim mo nun. Pagka nakaipon ako ng gano'n, mga 7 to 2 weeks, solid yung aura ko nun. Parang super saiyan 3 ako. Talaga? Ang lakas ng attraction ko. Paano yung attraction? Ano yung attraction? Basta, ang dami ko nakaatak na bagay. May magic. Basta may magic. May magic eh. Bigla na yung semen retention. Semen retention, search mo yun. Sobrang, ang lalim niya, iba na yun. Kumbaga, ibang level ng currency na yun. Iba na sa, kumbaga, di ba? Nainiwala ko dun eh. Iba yung crypto. Malalim na yun eh. Ang level naman ng inaano ko yung energy naman. Yung currency mo, energy. Sobrang solid nun. Sobrang hindi nun. Nainiwala ko. Kasi, di ba yung energy yan eh. Energy siya. Life yun energy siya. Gamitin mo sa creation. Mako-convert mo into life din. Life creation. Pero energy siya. Na hindi mo nakikita lumalabas pero mararamdaman mo na parang wifi. Parang wifi. Di ba? Galing. Ang magic eh. Parang yung vulkan na lang. Yung vulkan na naiipon pagka sumabog. Lakas ba? Ay, papalit niya to. Tabod na pala. Hindi, ganyan. Basta, nainiwala ka nun. Pagka nagkaroon ka ng control, ako ng control, sobrang naging feeling ko, ang creative ko. O siguro feeling ko lang yun. Hindi, yun naman yung pinakamahalaga yung feeling mo. Yung feeling, yung pinakamahalaga yung frequency, kailangan yung feeling mo maging consistent na gano'n eh. Yun, di ba, pagka
Pagka hindi ka kasi pag dati, parang na-addict ko na ako sa pag-ano eh. Nakaka-addict. Parang feeling ano ka, parang, alam mo yun, yung parang, nagigilty ka sa sarili mo. Ito, palabas yun naman ako na, isa sa isa nga lang, dalawa, ganyan. Pero ngayon, ano na, talagang focus na ako. Talagang sobrang nagiging creative ako eh. Naiwala ako doon, energy yun eh. Wala yun. Energy siya. Natry ko na nga rin yun. Pero mahirap i-try pagkano eh, no? Kasama. Okay lang pag may asawa, pagka yung asawa mo yung gumawa sa'yo. Pero pagka manunod ka, tapos magsasarili ka, yun yung ano, yung masama. Pero wasted energy yun eh, no? kung yung sa asawa mo naman, meditation yun. Transferring ano yun, energy, positive energy. Mas lalo pagka positive ka na. Sa bagay, Tapos pinasok mo ngayon. Kumbaga USB yun eh. Extra transfer mo yung energy na meron ka. Ay, kung positive din siya, di ba? Positive pa kaya. Kaya ano, pagka galing nga kayo sa sex, medyo happy hormones Happy hormones. Parang ang saya ng umaga. Oo. Ganun. Totoo yun. Ako, yun yung nararamdaman ko. Hindi ko pa nasubukan yung retention mo. Hindi ko pa nasubukan yung retention. Tsaka, napatunayan ko na pala yung ano, law of attraction dati pa. Simula pa lang. Simula pa lang, sa tingin ko, elementary pa lang nag-law of attraction na ako eh. Playground, kita ko sa playground. Hanggang ngayon, playground talaga ako ngayon, eh. playground ka talaga ngayon. Una, magpahaba ng buhok, pangarap ko talaga. Pangarap ko yung long hair. Ano pa lang ako noon, high school, elementary. Ayoko magpagupit, pangarap ko. Totoo lang. Ngayon, na-attract ko yung karakter na gusto kong i-build sa laro ng buhay. Guru na. Ito eh. Ito na eh. Ngayon, free ka na eh. Nag-gawin lahat eh. Freedom mo. Sabi ko, pangarap ko magpa-abs yan. Gusto magka-abs. Karakter ko, parang game. Na-attract ko rin. Na-attract ko. Biruin mo kasi, pagka inisip ko ng inisip, yung action mo magiging ganun din eh. Abs ka na. Hindi mo. Tapos sunod, tattoo naman. Sabi gusto magka-tattoo. Na-attract ko naman, pero okay na yan. Baga, experience lang din. Tunnel, ito, tunnel. Experience ko kasi sign to ng ano eh, mga free warrior dati. Mga tribo. Yung sa Apokalipto, napanood ba yung Apokalipto? Gandang movie yun. May mga ganito sila, oh, mga warrior na malulupit. Malupit na eh. Malupit na. Basta yun, yung character talaga. Yung muna, achieve ko na. Sobrang naniniwala rin ako. Ang target ko na ngayon, yun na yung 1 million. 1 million a day. Naniniwala ako doon. Gagi. Kasi ako, Sulit yun. magagawa ko talaga yun. Pag nagawa mo, sigurado yun. Pero kahit hindi namin Kahit hindi. Baga, milyonaryo ka na. Yung magising ka nga lang ngayon, milyonaryo na tayo. Biruin mo, halaga ng kamay mo, halaga ng paa mo. Kaya nabenta mo isa-isa yan. Diba? Basta magising ka, milyonaryo ka. Bonus na lang yung mga ano eh, yung gusto mong i-attract. Bonus lang lahat Bonus yan. lang Pero lahat. i-attract mo nang i-attract. Oo, Kasi positive lahat yan eh. Yung mga pangarap mong magaganda, positive lahat yan. So walang masamang i-attract. Walang I-attract masama. yan lahat. Attract mo lang, basta kaya mong i-handle. Hindi yung mapapasama ka. Ako natutuwa ako kasi tol, kami ni Pat, tsaka ako, pareho kami walang bisyo. Yun ang maganda. Isa sa pinaka best character na nakita ko sa partnership namin. Wala kaming bisyo. Hindi kami mahilig mag-alak. Hindi kami nag-iossi. Hindi rin naman ako ng bababae. Hindi rin naman siya ganun. Wala kaming bisyo. Bisyo lang namin, kumain na masarap. Food trip. Pero slightly may bad yun. Kasi siyempre, health yun. Masarap kami rin, nagpa-process food pa rin kami. Pero So dapat 80-20 sana eh. Isa yon sa gusto kong i-build up, i-reset yung eating habits Mas namin. lalo sa mga anak. Gusto kong isa rin yun sa mga reason din, minor reason kung bakit ako nag-design. Kasi gusto ko i-reprogram. Gusto ko i-reprogram lahat. From exercise, food, meditation, business, trading, personal development, yung paggabay sa mga bata. Gusto kong i-reprogram lahat mo. Total reset. Total reset. Reset ko lahat. Kasama doon yung exercise and eating habits. Gusto ko, kanina kakamang inasala namin, lunch namin, order kami. Ang hirap magsimula na.
Okay lang yun yung mga inasal kasi more on ang natural pa rin yun. Siguro yung ano lang, yung schedule ng eating namin. Yun yung, kahit yun lang, kasi gusto kong gayahin yung intermittent. Kasi yung intermittent, walang bawal, pero may schedule, may time schedule. Kaya gusto ko siya. Kasi at naniniwala rin ako effective. Kasi naniniwala ako sa power ng fasting. Naniniwala ako doon na kahit anong kainin mo, pwede. Walang bawal. Kahit masugar yan. Palagay ko pwede. Kahit masugar yan. Kahit anong cravings mo, sige, gawin mo. Basta tamang time schedule. Time management. Kasama sa pagkain. Hindi yung mag-crave ka lang kakainin mo. Kaya, tsaka sa health talagang malawak. Meron pang, ikaw, may iba yung calorie intake na kailangan ng katawan mo. Ako, iba. Si Clem, iba. Si Cha, iba. Iba-iba tayong ako. 1.5 ako eh. Ikaw, tansya ko mga nasa 1.8 ka. 1.8 to 2,000 ka. Kasi may computation din yun eh. Hindi na, siguro, ewan ko kung nalalim pa ako ng ganun. Nung kagaya ng pag-aaral mo sa calorie, yung computation. Hindi ko sure kung kaya ko pang, siguro pag siguro sana dumating din ako sa point na kinakalculate ko na yan. Sana dumating ako. Pero in the near future, hindi ko pa nakikita na darating ako, lalalim ako ng kasing lalim mo tungkol sa kinakalculate ko na yung nutrition facts. Kasi meron akong hindi pinapalalim ngayon na ibang path. Pero sana biniwish ko na dumating din ako sa point na yan. Na kapag enough na ako dito sa ginagawa ko, gusto ko rin dumating sa point na kinakalculate ko na yung calories. Pero ang shortcut na nakikita ko, fasting. Yun yung shortcut. Kasi pag sinabi yung fasting, reset eh. Nire-reset mo yung kung ano man yung meron dyan, nire-reset mo lahat. Kumbaga pinagpapahinga mo yung kumpanya eh. Di ba kumpanya? Kasi by default tol, baby tayo, wala naman lamang solid yan eh. Wala kahit anong nutrition na yan, gatas eh. Sinilang tayo, galing lang sa kinakain. Kung ano man yung kinakain ng magulang mo. Diba? Ibig sabihin, kahit ano rin yun. Kung kinakain ng magulang mo, kahit ano rin yun. Pumapasok sa katawan mo. Ibig sabihin, nabuhay ka. Kahit na unhealthy yung kinakain ng magulang mo, diba? Mahilig sa malamig, mahilig sa fast food, mahilig sa isaw. Kasi nabuhay ka pa rin. So, okay lang. Kasi may nutrients at may nutrients dyan. Basta audible siya. Edible siya. Basta edible siya. May nutrients dyan. So, sa akin, by logic, kahit anong kainin mo, kaya nga okay na okay sa akin yung fasting. Kasi, by logic. Malaya. Yan isa rin yun. Isa rin freedom. May freedom ka sa fasting. Yun yung una kong natutunan kay Kino Body. Na enjoyable siya, tsaka flexible. Flexible and enjoyable. Lahat kasi ng pagkain makakain mo. Yun yung pinaka-shortcut na nakikita ko na kung gugustuhin kong maging healthier, sa fasting ako mag-start. Hindi ko muna kailangan palalimin yung calculation ng mga nutrients. Pero yun, maganda yun. Siyempre. Pero doon muna ako sa shortcut. Ang goal ko muna, maging healthier. Kasi siyempre, gusto ko mas enjoy pa yung multi-million na ako. Gusto ko, na-enjoy. Anin mo naman yung mo, di ba? Kung anin mo yung oras mo, kung wala ka namang health. Marami kang oras, marami kang pero wala ka namang health. Yun ka mahirap ako. Wala kang energy, yun yung pinaka-most important currency. Yun, totoo. Energy. Pangalawa, time. Pangatlo, financial. Yung financial, money. Pero energy talaga. Energy number one. Kasi imagine mo, wala kang time. Sabi mo na, wala kang energy. Paano ka mabuhay? Wala kang energy, patay ka na. Kung wala energy, patay ka na. So pagyamanin mo yan. Kasi dyan yung nakabase yung buhay mo. Dyan yung source eh. Dyan yung health eh. Pag sa energy, dyan yung health. Dyan yung mental health, dyan yung physical health, dyan yung emotional health. Sa energy yung lahat. Ikaw yung source kumbaga eh. Oo. Ikaw yung pinakamahalagang asset, lagi mo sinasabi. Ikaw yung pinakamahalagang asset sa mundo. Sa mundo mo. Ikaw yung pinakamahalagang. So alagaan mo. Energy yun. Time, by default, pare-pareho tayo ng ang dyan, ang sinasabi ko sa time, efficiency. Yung saan mo gagamitin yung time mo? Hindi, pare-pareho naman tayong 24 hours 24 hours eh. Saan mo gagamitin? Kung ikaw maghihilata ka lang, mag-scroll, anong sense ng time mo? Sinayang lang araw mo. Kinukonsume ka. Kinukonsume ka. Ikaw, punok ng mga vlogger. Yung nga eh. Yung nga yung inaano ko eh. Consumer versus creator. Consumer nag-scroll. Consumer tayo. Pero pagka ito, pang talaga ito eh. Nag-i-start ka na mag-i-create. So, dyan. Masaya ka naman. Yung happiness level mo nang nag-i-scroll ka versus sa happiness mo habang may kausap. Mas masarap yung ganito. Mas solid. Tsaka mas nakatulog na yung nakatulog na camera. Lagi. Kumbaga yung pakiramdam sobrang sarap.
Ano yun? May malapit ka ng content pamaya niya pag na-end mo. Sobrang sarap. Tsaka, mas masarap talaga content, pag-uusap. Sabi ko nga, dalas-dalasin natin ito eh. Oo. Tayo nilalari, ganyan. Ako ang isa sa mga nagbibigay buhay sa akin, tol, deep talk. Deep talk talaga. Isa nag-ano sa akin, nagpapaaraw sa akin sa isa sa mga happy habits ko yung Hindi pag-uusap. Oo, ngayon na nga lang ako nakapag-uusap eh. Yung ganitong malutitan. Isa sa mga yan. Isa sa mga na-discover ko sa sarili ko. Na dati hindi. Wala akong ganitong skills dati eh. College ako, hindi ko na ganito mapag-uusap. Nung tumulong mature na ako nung nag-20s ako. Na-realize ko sa sarili ko na isa pala sa pinakamasarap gawin mo kitang-pintuhan. May sense. Ayun, energy, time, kung paano gagamitin. Yung financial, yung pera, yung money, energy, time, money. Yung money, for freedom. Freedom yun. Pampalawak din ng experience. Freedom nga. Kasi marami mong gusto gawin eh. Ang daming pwedeng i-experience sa mundo eh. Paano mo ma-experience at wala kang money? Hirap i-experience Pero, yung mundo pagka wala kang money. Pero, mayroon akong pinapalo, idol ko eh. Babae siya. Wala siyang pera eh. Una, sa TikTok siya, content creator. Bike lang siya, bike. Camping trip niya, camping siya lang mag-isa nag-camping. So bike, tapos vlog siya, content. Talagang lang siya, saktuhan ng pera niya. Hanggang sa may nag-ano na sa kanya, nagbibigay malalaking kupa niya. Nag-sponsor na siya, binibigyan siya ng magandang bike, binibigyan siya ng pang-camping, sapatos. Nag-sponsor na. Hanggang sa ngayon, sa TikTok, iba't ibang bansa na pinupunta niya, pero dala niya pa rin yung bike niya. Isa sinasakay niyang barko, sinasakay niya kung saan silang sinasakay eh, bus. Camping nga siya magsa. Ngayon, magkukulab sila ni Giyong. Ikukulab niya, nakausap niya si Giyong eh. Sino Giyong? Bila yun? Si Giyong. Si Giyong, yung nagpo-fan life. Okay. Pinapanood niyo lagi. Oo. Yung Masid, si Masid. Anong nationality? Pinoy. Pinoy ba? Rapper siya dati. Yung babaeng biker. Pinoy din? Pinoy din yun. Ano ba ito? Babae. Kalimutan ko pangalan. Siyempre pagka nakita ko. Talagang Ibig sabihin yung... Kailangan mo muna maramdaman. Energy muna. Energy. Tsaka fearless. Kasi nakakatakot eh. Once nalagpasan mo yung fearless na kinakatakot mo, minsan wala kang pera. Paano tayo magka-travel? May paka. Di ba? Yung nakakalimutan natin, may paka, pwede ka mag-travel. Di ba? Unang pang-travel natin to pa eh. Gawin mo si Kong David, nag-travel vlog sa bahay. Kaya ang daming views. Travel vlog sa bahay lang. Kumbaga kasi yung feeling niya naging consistent na gano'n, yung pakiramdam na travel. Ngayon po na, ibang bansa na, di ba? Yun, isa pa yun. Kumbaga, inuna niya talaga yung sarili niya, energy, yung frequency, yung emotion niya. Yun, kasama sa energy yun eh. Pinapalakas yun eh. Kaya doon akong nagpo-focus ngayon talaga eh. Pinapalakas yung energy ko. Yung frequency, yung, alam mo yun, pag Super Saiyan 3 ka na, Super Saiyan 4, parang baga yung Super Ball ka ni Goku, alam mo yun, yung ina-attract niya yung mga energy ng, ng mundo para niya, panalo niya sa kalaban. Parang ganun, parang kailangan maging fearless ka, pero mahirap yun. Basta. Kaya nga, patay na natin.